Bago pa man nilikha ang mundo, una munang nilikha ng Diyos ang liwanag. Ang liwanag ay katotohanang nagpapakita sa atin ng tunay na anyo ng mga bagay. Matagal nang hinahanap ng tao ang liwanag na magpapakita sa kanya ng tunay niyang sarili, ng tunay na halaga at layunin ng buhay niya sa mundo. Sa kasamaang palad, mahirap makita ang liwanag. Kaya't ang buhay ng tao ay isang malaking palaisipan na tila wala ng sagot. Sa paglalarawan ni Haring Solomon, ang buhay ng tao ay isang paghahabol sa hangin. Ano? Nasaan na si Alex? Para sa mag-isang oras na siyang wala ah. Nasaan kaya si Lek? Natin, may ikot yung nakasarap ng tao, tingin naman na. Naku, tol, parang na-recording kami. Lagi namang may gawain si school tol, tsaka itong mandaan na to, minsan lang. Akala ko magkaibigan tayo, parang wala tayong trip sa mga... Napakamatangkuhin mo, tol, kung di ka lang malakas sa akin. Wag tol, muna tayo dyan, tayo kumahan sa kabila. Sige, tol. Guys, tara na. Magkaklase na tayo. Paano yan? Si Rosberg pa naman siya. Sige, ako nang bahala sumali sa kanya. Pero huwag niya asahan na nalagyan ko siya sa evaluation. Mahal ko sa buhay niya. Diyos ko, Alex. Tara na, tara na. Ay, mula. Aba, at ngayon ka lang nagising? Anong oras na? May pasok ka pa, di ba? Hindi mo na papasok, sakit ng ulo ko. Abay, paano yung mga subject mo? Nakapagpaalam ka na ba sa mga teacher mo? Bukas na lang, Nay. Madali naman yun. Siya nga pala, saan ka galing kagabi? At amoy alak ka? Nay, napadaan lang ako kila Baldo. Napainom lang ako, pero konti lang. Anong konti? Halos gumulong ka na pa uwi? Hindi ka man lamang nagpaalam. Nakailang tawag ako sa'yo. Hindi ka man lamang sumasagot. Next time, Nay, promise. Papaalam na ako. Ay siya, kumain ka na sa loob at may giniling doon. Tol, tol, kamusta ka na? Okay lang, tol. Ikaw. Okay lang tol, may babalita ako sa'yo, magugustuhan mo to. Mukhang maganda yan, ha. Tuwang-tuwa ka eh. Kasali tayo tol sa fraternity ng inyong ko. Bra, sama ka sa akin. Teka, fraternity? Di ba delikado yan? Hey tol, mag-i-extend tayo dito. Bra, sama ka sa akin. Natatakot kaya tayo. Sige, tol, pag-iisipan ko. Lek! Lek, huwag kang pipikit! Tol! Tol, tara na! Patay na yan! Iwanan mo na yan! Nak, Uy, bago! binabangungot ka, Nak. Panaginip lang pala yun. Nakakapagod tong araw na to, no? Working ko, di ba? Kaya ako hindi sa kapitan natin. Uwi muna ako sa barangay maglinis sa amin. Ah, sige, ingat ka. Bye-bye. Ingat ka, BFF. Bye-bye. Tabi lang po, Manong. Sino ga iyon? Parang kilala ko yun. Lydia? Ay, Mia! Kamusta ka naman? Ito, maayos naman ako. Ikaw? Okay lang, ito naman, pinagpapala naman kami. Ay, buti ka pa. Yung inaanak ko, si Lauren, kamusta? Ayun, working student nga siya. Buti nga, sa awa ng Diyos, napapagsabay niya yung pag-aaral at pagtatrabaho niya. Sobrang nakatulong sa kanya yung pag-ministry niya sa simbahan nila. Tapos nung natuto siya mag-Bible study, tsaka magsimba-simba, sobrang naging mabunda naman yung buhay namin. Ay, napakagaling talaga ng inaanak kong yan. Ninang Aileen, kamusta po? Maayos naman. Ang dami ko naririnig na magandang malita tungkol sa'yo. Naku, hindi po yun dahil sa akin, dahil po yun sa kabutihan ng Panginoon. Aba, totoo nga. Lauren,
rin? Ikaw nga. Kamusta ka na, Alex? Ito, okay naman. Ikaw, kamusta? Pasok ka. Ito, mabuti naman ako. Sinubukan magtrabaho para makaipon. Sayang din kasi ako kikitain eh. Nag-aaral ka pa ba? Oo, habang nagsaserve sa meals. Hindi pa, Buti nakakaya mo yun. Paano mo napagsasabay yun? Laban lang. Hindi naman ako pinapabayaan ng Panginoon eh. Alam mo, buti ka pa, parang wala kang problema. Uy, hindi Sa totoo nga yan, madami din akong pinagdaanan. Nabaon din ako sa utang at bumagsak. Pero dahil sa awa ng Diyos, hindi naman niya kami pinababayaan at nagiging okay pa rin naman. Buti ka pa. Kasi ako, parang hanggang dito na lang ako eh. Dito ko na kasi nakikita yung buhay ko. Uy, huwag mo sabihin yan. Hindi mo ba naisip na may mas malaki pang patutunguhan yung kung nasan ka ngayon? Totoo namang walang silbi ang buhay ko eh. Bagsak ako sa school, balakbol, tsaka maraming kaaway. Ganon? Okay na to. Hindi naman nasisira ang samahan namin ni Baldo eh. Si Baldo? Sure ka ba talaga sa pagsama-sama mo sa kanya? Teka. Niyayabangan mo lang yata ako eh. Uy, hindi! Umalis ka na nga. Sige, aalis muna ako, pero iiwan ko to sa'yo. Siya ang kailangan mo. Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko." Kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao. Sa halip, ito'y palitan na ng bago. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang isugo niya sa mundo ang kanyang kaisa-isang anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig. Hindi sa inibig natin ang Diyos, kundi tayo ang inibig niya at sinugo niya ang kanyang anak upang maging handog para mapatawad ang ating mga kasalanan. Napapaisip ako dito. Baka nga tama siya. Ano kayang klaseng buhay yung sinasabi dito? Mahal daw ako ng Diyos kahit hindi naman maayos yung pinaggagawa ko sa buhay. Tama nga kaya siya na si Jesus ang kailangan ko. Mas maganda kaya to kaysa sa pagsali sa fraternity. Uy, Lek, hello! Yun ba? Okay lang yun, huwag kang mag-alala sa akin. Tungkol to dun sa Biblia na binigay mo sa akin. Gusto kong malaman kung saan ka sumisimba. Gusto mo bang sumama sa akin sa linggo? Sige. Punta ako. I'm amazed by where I stand. Your cross is the proof. The love made the first. Pare, magpakatino na tayo. Mahal tayo ng Diyos. May maganda siyang layunin para sa atin. Malabo at hindi tiyak. Ang buhay ng tao ay tulad ng paghahabol sa hangin. Sa paghahanap ng kahulugan, ng patutunguhan at layunin, tila tayong lahat ay tinatangay ng hangin na hindi alam kung saan patungo. Mailap sa mata ng tao ang liwanag, ngunit ang liwanag ay nandito lang at matagal na niyang ipinakita ang sarili niya. Ang liwanag ay si Jesus.